Sa mga istorya, ikaw ang bida. Ikaw ang may hawak ng tadhana. Ang mga hiwaga sa bawat istorya ay gawa lamang ng imahinasyon. Kwentong pipiliin kong manatili at babalik-balikan. Ito ba isang kwento lamang? O isang realidad na hindi ko kayang harapin dahil sa takot? Kung ang tanging paraan ay ibuhos ang walang hanggang mga salita para madama ang bigat ng aking damdamin, gagawin ko. Kuya! Wait, sige. Sige, sige. Sige, later after cafe. Uy! Oh, kumusta? Review ka na? Anong chapter ka na sa sinusulat mo? Sa first question mo, nag-review na ako. Sa second naman, wala yung sinusulat ko kahapon after natin kumain. Pero, malapit na rin matapos. So, okay na. Kailangan ba kasi papakita sa akin yung sinusulat mo? Eh, hindi ko naman papakita eh. Basta huwag ka na makulit. Ha? Nga pala, sabi ni Mama, miss ka na lang. Ako? Ah, Buti pa sa tita, miss niya ako. Ito nga. lagi na tayong magkasama eh. Basta, bisita ka, sabi ni Mama. After exam. Oo, tatry ko, syempre. Uy, tanga! Chika na! Kung mahanap ko lang ang mga tamang salita, makikita mo rin kaya kung ano ang nakikita ng aking mga mata. Sa gitna ng ingay, natagpuan kita. Ang mga ngiti mo'y tila bahay na sa aklat, sinusulat ng hangin at alaala. Ang iyong mga salita, isang bulong sa mga dahon, nagpapakalma at nagbubukas sa aking puso ng lihim ng mga damdamin. Tinuturuan akong maipinta ang aking mga damdaming kinukubli ang aking mga labi. Okay ka ba? Yes! Okay na. Promise. Ikaw naman. Hindi. Okay na, promise. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-elevator naman tayo. Hindi. Kaya ko to. Okay na, tara. Let's go. Gusto ko na matapos ng finals. Busy na. Tignan mo. Galing mo sa bookstore. It's ineffable. Feeling ko, magugustuhan mo ito kasi maraming quotes dito. Ito naman kasi masyadong busy. Hindi, ang ganda kasi na sinusulat mo eh. Joke lang naman kasi. Ito naman kasi masyadong busy. Ikaw naman kasi. Ayaw pakita sa akin yung sinusulat. Tatabla ako sa'yo. Huwag naman ganun. Kilala mo naman ako, di ba? Gusto ko matapos muna bago ko ipakita sa'yo. Ang hirap ituloy. May space ko yung mga papel mo. Pero promise, pag maayos na lahat, ikaw unang makakakita. Promise. Ano ka ba, Ed? Siyempre, nagbibiro na naman talaga ako sa'yo. Pero siyempre, kahit gano'n na matagal yan, kasi alam ko naman na dyan lahat ng susulat, lahat ng hindi mo masabi. Diba? Pero, hihintayin ko talaga yung araw na kaya mo nang masabi lahat ng nararamdaman.
I believe in you. Paano kung hindi dumating yung araw na yun? Dadating yan. Kanina pa. Diba? Alam mo, kung ako rin, isusulat ko na lang na isusulat lahat na nararamdaman ko at ng mga hindi ko masabi. Diba? Sarap siguro sa feeling na hindi ka natatakot. No? And the fact na, nung first meet natin, hindi mo ako makausap ng ayos. Compared ngayon, di ba? It means time. And I'm proud of you. Sus, binola mo pa ako. Uy, hindi ah. Ano na nga yan? Ineffable. Tungkol saan ba to? Ayan. So, pare, romance siya, but may mga magagandang quotes dyan. Like this one. Love is like a rosary full of mystery. Diba? Ang corny naman yan. Sorry. Ano ko ba? Ang cute na. May meaning. Parang yung love. Kahit nakakatawa minsan, may lalim pa rin. Oo, ito, tatigan mo to. Because my soul only knows how to love you. It knows no death. Ganun. Grabe to ha. Parang forever kind of love. Exactly. If home is a person, it will surely be you. Ang ganda no? Pag nakahanap ka ng tao na di mo rin tao. Ganun. Siguro ang hirap kung nawala yung home mo. Kahit minsan na, kahit wala na, bumabalik pa rin sa isip mo. Tama to. But you came back like a love written in rain and silence. Yet, remembered louder than time itself. Sakit pero, ang ganda! Siguro kaya gustong gusto mo yung librong yan. Kasi pareho kayo. Maraming tinatago. At least, my God, hindi puro joke. Oo nga, pero aminin mo, corny pa rin. Corny, pero totoo. Diba? Mahal na tala, sa bawat sandaling kasama kita, parang bumibigat ang mundo. Hindi dahil sa hindi ko kaya ang pasan ka, pero dahil dala-dala ko ang libu-libong bugso ng damdaming nagsasabing, mahal kita. Higit pa sa sobra kung alam mo lang. Ikaw ang isa sa malalaking dahilan kung bakit patuloy akong sumusulat. Ngunit hanggang kailan mananatiling nakatago ang mga salitang nakaupit sa papel. Wala na naman yung sinulat ko. Baka andyan lang yan, Paus. Wala na, hindi ko na. Andyan lang ha. Kaya ko ngayon nahanap, di ba? Hindi, tulungan kita, Paus. Uy, grabe naman ito. Parang katapusan na ng mundo. Magsisimula na naman kasi ako pag hindi ko nahanap yun. Uy, sabi na. Nakita ko na sa ilalim. Kulang pa to, dalawa yun. Yan kasi, lagi mong tinatago. Sayo mong pakita sa akin. Kinuha mo ba pareho? Hindi. Yan lang yung nakita ko, promise. Yung totoo. Hindi ako nagbibiro, promise. Celine, kinuha mo ba? Hindi.
Hindi ko nga tinago. Promise, kahit tignan mo pa sa bag ko. Uy. El. El. Balik ka pa sa akin. Kasi, sorry if marong timing kasi ako kaya sa group. Ayos lang. Sorry rin. Stress lang talaga ako kanina eh. Eh, ikaw. Galit ka ba? Ha? Ako? Galit sa'yo? Hindi ah. Ba't naman ako mag-cancel? Eh, nilayasan kita eh. Aba. May lang. Naiintindihan. Ay, doon tayo ba? Kilig. Alam mo ba yung kwento nila sa Sol at Luna? Magkasama talaga sila noon sa kalangitan. Nagmamahalan. So ayun, naiwan si Luna sa dilim. Tapos ito naman si Sol, ayaw niya nakitang mag-isa si Luna sa dilim. Kaya binigay ni Sol ang mga tala bilang regalo kay Luna. Para di na siya mag-isa sa dilim. Pinayagan sila ng mga bathala na magkakapan pananadalitan lang. Ayun. Nagtagpo. Pero, hindi tinatalo. Pero, ito yung pagmamahalan nila. Eh, ikaw. Kung may hiling ka sa mga bathala, ano yun? Ano ka ba? Ano yung ano? Mabasa yung mga tulang. Gusto ko nga kasi. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Kayo, ina din kayo. Magpipekta. Hindi po ba? Celine! El? Wait lang. Teka. El, anong ginagawa mo nito? Hindi mo kasi sinabi mag-out of town ka. Tapos, ano to? Hindi mo pa sinasagot yung mga tawag ko. Tapos di ba bibisita ka pa sa bahay, sabi ni Mama? El, ayoko lang talaga na mag-alala ka, okay? Knowing you, need ko lang talaga umalis ha? But I'll be fine. Ako lang to, si Celine ha? Mabilis lang yan. El, please. Need ko lang talaga umalis ha? Ako lang Pero na bakit? Diba? Ako lang. Bakit? Pero bakit? Ayoko lang talaga na mag-alala ka. Kailan ka please. nga babalik? I don't have the right answer for that, El. Please, just understand me. Pwede naman dito eh. El, please, huwag ka nang makulit, please. Okay? Tsaka na ako magpapaliwanag, okay? Pero Please, just understand me, okay? Bakit? I really need to go and I don't have the time. Ikaw ang sentro ng bawat tibok ng puso ko.
bawat salita sa papel ay katumbas ng aking pagkatao. Handang ialay ang bawat pahina ng aking buhay. Kahit ako'y mawala, hindi mabubura ang tinta ng mga salitang inilaan ko para sa iyo. Ito ang huling pahina para sa aking pahinga. Ngunit walang katapusan ang bawat himla ng aking pagmamahal. Mahal kita, aking Luna. Wala na daw balita. Ewan ko din eh. Wala alam yung gagawin ko. Bali na tawagan ko naman na si Tessie. Ako mapunta na dito. Eh si Celine, ano? Hindi ko na rin alam. Alam mo naman na sa Manila yung donor nun eh. Wala ba tayo pwedeng mahanap na mas compatible siya? Akala ko, hindi ko masisilayan ang iyong mga akda. Kaya, kahit hindi dapat hinahanap ko sa bawat sulok ang mga pahinang binibitbit ko hanggang sa oras na akala ko'y aking paglisan. Ngayon, pinagbigyan ako ni Bathala na makita at mabasa ang bawat pahina ng iyong mga tula. Ngunit, ang kapalit ay hindi ka na makita at mahagkan. Ngunit, daladala ko ang bawat salitang tinitibok ng iyong mga puso. Ang mga luha lamang ang tanging bakas na kaya kong iwanan. Lumipas man ang panahon, nakaukit pa rin sa puso at mga papel na ito ang pakiramdam na mga parong-parong naglalaro sa aking dibdib sa tuwing nasisilayan ka. Ito'y isang realidad na hindi ko piniling harapin. Sa mga istorya, ikaw ang bida. Ikaw ang may hawak ng tadhana. Ito ang huling pahina para sa aking pahinga. Ngunit, walang katapusan ang bawat hibla ng aking pagmamahal. Mahal kita, Aking Luna. Lupa ay lumalambot pagpatak ng ulan. Mga bato'y nadudurog, hindi mapigilan. Hindi ko kayang sabihin ang bawat damdamin, pakul na lang muna. Habang di pa hinog ang panahon, ipaparubaya pahinga.